Ilang araw na lang, Pasko na naman ulit. Panahon na naman ng celebration, ng pagpaparty, ng mga pagbigay ng regalo, pero para sa iba, panahon na naman ito ng pagsisisi. Pagkatulad mo ko, may onti kang feeling ng paghihinayang kasi matatapos na naman yung taon pero parang hindi ka na naman nakausad, nag-improve, o yung pinakamalala, parang feeling mo hindi ka naman naging masaya. Nakakalungkot din kasi dahil ginawa mo naman yung best mo. Nag-aral ka, pumasok ka sa trabaho, nagtipid ka naman at kung ano-anong sacrifices ang ginawa mo pero parang wala pa rin. Kaya hindi ako nagugulat pag nangungumusta ako ng ibang tao, ang sagot nila is okay lang, ito, ganun pa rin. Pero ang gusto talaga nila sabihin, hindi ako okay, nahihirapan na ako at ayoko na. Guys, sasabihin ko sa inyo, katulad ng mga sinasabi ko sa estudyante ko, may oras ka pa. Ang kailangan lang natin gawan ng paraan is kung paano siya gamitin ng tama. So para ma-achieve yun, may tatlo tayong kailangan gawin. So unang-una, ang kailangan natin i-identify is kung kanino ba talaga ang oras natin. Hindi na tayo bata. Whether 18 ka or 65 years old ka, umpisa pa lang ng araw, may kanya-kanya na tayong responsibilidad at doon na nakalaan yung karamihan ng oras natin. Pero hindi ito yung gusto kong i-focus. Ang gusto kong i-focus is what happens during our free time. So during our free time, ang madalas na ginagawa natin is yung nagsuscroll tayo sa cellphone natin para sa social media, manood ng kung ano-ano, or gumawa ng mga bagay na hindi naman importante. Sure, parang panlibang yung mga bagay na to or nagpapahinga ka. Pero ang hindi natin nare-realize sa pag ginagawa natin tong bagay na to, technically, hindi siya free time. Bakit? Kasi hindi pa rin natin talaga oras to. Explain ko kung bakit. Kunwari, sa Instagram, sa Facebook o kaya sa TikTok, ang buhay pa rin ng ibang tao yung tinitingnan natin. Mapa Netflix, K-drama o kaya anime, matagal tayo nakatutok dun. Or sa paglalaro, kailangan matagal tayo nakatutok doon. Kung hindi, baka matalo tayo o kaya bumaba yung rank natin, di ba? My point is, kahit sabihin natin free time natin to, hindi siya talaga sa atin kasi sa iba pa rin natin binibigay yung oras natin. So ang nagiging ending, wala talaga tayong nagiging oras para sa sarili natin. So right now, you're always giving away your time. Ngayon hindi ko sinasabing bawal yung gawin yun eh. Hindi naman kayo robot eh. Ang sinasabi ko lang, baka yung free time nyo, hindi naman talaga sayo yun. So it's about finding your true free time. Yung oras na literal na para sa sarili mo lang to focus on the most important things. Ayun yung una natin kailangan gawin. At pag okay na tayo doon, proceed tayo sa number 2, which is focusing on the 3 most important things in your life. And that is your health, your wealth, and your purpose. So isipin nyo para tayong barko na nasa dagat. Wait lang, sige, maganda example to, promise. Bali yung health natin is yung tibay ng barko para makasurvive siya sa mga alon sa dagat. Yung wealth naman natin is yung sail o kaya yung parang tela na tagasalo ng hangin para makausad yung barko natin. And finally, yung purpose is yung hangin mismo. Itong tatlong to, they're all equally important pero may onting angat lang yung purpose. So para makarating ka kung saan mo gusto mapunta, you all need those 3 things. So yung lakas ng barko, yung tagasalo ng hangin, at yung hangin itself. So sa dagat ng buhay, you all need these 3 things to get where you want to be. Ngayon kailangan yung tatlong bagay na to kasi isa lang doon na mapilay, tapos lahat yan. Kunwari, may pera at purpose ka nga, pero hindi mo naman ma-enjoy kasi lagi ka may sakit. O kung healthy ka naman at may purpose, hindi mo naman magawan yung paraan yung mga yun kasi wala ka namang pera. May pera ka nga at healthy ka. Para saan pa, hindi mo rin naman alam kung anong direksyon ng buhay mo. So these 3 things should be our top priority with what we do with our free time. Kasama na syempre yung pahinga. Ideally, itong tatlong to, kailangan natin gawan siya ng paraan araw-araw. Pero hindi naman ako ignorante para isipin na ang dami mong free time. Commute pa lang minsan, 3 oras na eh. So the best case scenario is hopefully ma-work on natin isa sa mga 3 bagay na to every day. So ito, magpapakita ko ng sample schedule at kung anong pwede nyo gawin sa araw na yun para may reference kayo. Screenshot yun na lang kung gusto nyo. So the goal of this is para makausad tayo everyday towards something important. Para sa dulo ng taon, hindi mo masasabing nagsayang ka ng oras. So yan na, may plano ka na at alam mo nang gagawin mo everyday. Ngayon, proceed naman tayo sa number 3, which is setbacks are normal. Sa panahon ngayon, napakadaling isipin na ang pangit ng buhay natin base sa kung anong nangyari sa iisang araw. Ngayon, this is a bad idea kasi it sets up the expectation kung ano yung, i-expect mo for the next few days, weeks, months, at years. Pero when you think about it, it's just one day. It's just one day. It's a bad day. It's not a bad life. So there's always a chance to make the next day a good one. So wag mong iisipin na lahat ng araw mo magiging ganito.
Because if you open yourself to the possibility, there is a chance to make things better. Napaka-unfair mo naman sa sarili mo para isipin na ganito araw-araw. Trust me, stick to the program. Aayos din ang lahat. Napakahaba pa ng buhay natin guys. Mahabang mahaba pa talaga. Kailangan lang natin ng onting bilib sa sarili natin. Malayong malayo na yung mararating natin. There is never going to be a perfect time. Gawin mo na yan kung ano pa yan. Kaya mo yan. Utang ng loob, huwag mo na antayin yung New Year please. Kung bago ka sa channel, ako nga pala si Sed, isa akong college teacher at minsan naglalabas ako ng ganitong video. Sana hindi lang minsan, Sed. Kung interesado kayo sa mga ganitong klaseng video, ang laking bagay para sa akin kung nag-subscribe kayo sa channel. At para sa mga katulad ko na gustong gamitin yung oras natin na mas maayos, makakarating din tayo. Kita-kita tayo sa next vid!